Madam Inday President, if you were to ask what will be our advice, my advice is Colonel Mongao is one among the few who you can trust. I will trust na to lead this new armed forces in the reboot ng ating buong sistema. We need a new breed of officers, and my mindset is Mongao niyang sumuporta sa presidente kasi nakita niya yung presidente hindi nakasuporta sa taong bayan. In spite of the spin, in spite of the narrative na anti-Claire, na siya lang ang presidente lumalaban sa korupsyon. Boo! Sino niloko nyo? Niloko nyo kami. Pinirmahan nga nyo lahat, lahat ng GAE. Nirelease nga, pinayagan nyo i-release, gago. Kaya niloloko nyo kami. Si Mongao ayaw magpaloko, kaya yun, withdrawing my support. Tsaka bangag yung presidente, ayaw magpa-hair follicle, ano gagawin mo? Hindi naman ako susunod. Ako man naman, hindi ako susunod sa presidenteng drug addict. Hindi. Ang problema ng AFP ngayon, ang problema nyo, malalim na problema, ilan pa yung Mongao? Ilan pa? Marami. Out of 100, ilan ba kayo? 180,000, 150,000 sa armed forces. Ilan pa yung Mongao? Ilan pa? Ilan na kayo general? 90 yung general ng Kamo, 90. Isipin mo, out of 150,000, kahit 5,000 na lang kayong loyal sa Sip-Sip Buto. Meron pang kahit 10,000, may 140,000 pa, 170,000. Depende kung ano strength ninyo ngayon, Mahati talaga, kawawa kayo. Kaya ingat, sabi ko sa inyo, ingat. Saan ba talaga ako kampi? Sa taong bayan Ang ano dyan, ayoko mag-break up yung organization as much as possible. Pero kung insisting kayo, mga animal kayo, ganyan na mangyayari, magbe-break up yan, yung organization nyo. At baka nanganganib pang madisband kayo. Na, gusto kong maikli lang. Ano mangyayari kay Mongao? Kung na-relieve na. Tapos niyan, kakasuhan daw. Nagkamali sila doon, kakasuhan daw. Ba't yung kakasuhan ng isang tao na nagsasalita ng totoo? Ng opinion niya. Personal, sabi niya, personal loyalty to the president. He can still be loyal to the armed forces. Still loyal to the Filipino people. But not to the president, who is bangag. Pagka kinwestiyon nyo yan, babalandra sa inyo yan Pagka kinort martial nyo yan, lilitaw sa court martial proceedings, bangag nga yung presidente, anong gagawin natin? Patay kayo. Ano sasabihin ng court martial? Render kayo na report sa Malacanang. Bangag ka nga raw Backfire yan sa inyo. Sige, wag niyong kasuhan. Kasi pag kinasuhan nyo, si Mongao, ang babalandra sa inyo yan sa investigasyon, lalo na pagka public, okay, may makakakuha ng video, ngayon, ang problema nyo, pag di nyo kinakasuhan, paano nyo tatakutin ngayon yung serbisyo, yung mga nasa sundalo, yung mga nasa lower ranking? Patay kayo. Gusto nyo takutin So, ang way lang talaga is for him na bawiin yung statement niya, which is precisely yun yung nakukuha naming feedback. Gusto na i-pressure si Mongao na bawiin. Pero sa kampo ni Mongao, yung mismong yung kanyang pamilya, nandiyan yung pamilya para, cheerleader. Sige na, daddy, wag! Bawiin. Honor mo na yung nakataya. Honor ng pamilya. Pangalang Mongao nakataya. So, hindi yan babawi na statement. Kahit anong gagawin nyo? Kidnapin nyo yung pamilya, takutin nyo yung pamilya, etc. Takutin nyo, wala na siyang pensyon. Temporary lang yan, pananakot lang yan. Hindi kayo aabot na 1 taon Sa totoo lang. Hindi na kayo aabot na 1 taon. Kayong administration. Enjoyin nyo na lang yung last days ninyo. Administration. Yun yung ma-advise ko sa inyo. Hindi nyo na kayang pigilin Binuksan ni Mongao yun to Yun nga yung parang
heaven groomed Monggao to be there at the right moment, at the right time, in the right setting. Siya'y tagabukas ng pinto. Yung pinto na siyang mag-open up, nag-open up na magpapapasok o magpapalabas kasi galing sa loob magpapalabas ng sandamakal na sentimiento ng mga miyembro ng Armed Forces. Siya yung inatasan ng langit. Colonel Monggao, kung di mo na a-analyze, binuhay ka ng langit. Binuhay ka ng langit mula nung nagkadete ka hanggang sa ngayon. May maengkwentro ka. May mga binuhay ka ng langit. Over those years, hard life through thick and thin, para gampanan mo yung ginawa mo. Yung konsensya mo na I am withdrawing my personal support to the Commander-in-Chief who has lost his moral ascendancy. Huwag ka magre-retract kasi nakatingin ng langit. I know you have the moral fiber, you have the moral upbringing. No, hindi ka magre-retract. So, ano mang pwede mangyari kay Monggao? Pagka sa mata ng Armed Forces, wala na, freezer ka na. Ay, masarap. Kasi sumusweldo ka, wala kang ginagawa. Magpusoy ka na lang. Magpusoy ka. Doon sa opisina ni General Loico. Pusoy-pusoy ka. Hindi ka, solitaryo ka. O, di ba? Okay, basa-basa ka ng manood ka ng mga drama. Drama, yung mauso ngayon no? Yung mga short film, no? Mga short drama, anood ka. Maghapon. I-download mo lahat ng app na may ganon, yung walang ads o yung konti lang ads, tapos o kundi kaya manood ka ng mga war classics, etc. Dahil pwedeng gawin, pero sumusweldo ka. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa'yo. Babawiin namin yun. Babawiin namin yan. Kasi kung ako lang ang masusunod, Madam Inday President, if you were to ask what will be our advice, my advice is, Colonel Monggao is one among the few who you can trust. I will trust na to lead this new armed forces in the reboot ng ating buong sistema. We need a new breed of officers, and my mindset is Monggao, si Odi Monggao, class of 1992. Though a colonel, has what it takes to stand up for the people. So, putting him there sa bagong armed forces with the rank of general, 2-star, 3-star, 4-star, kung ano yung gusto mo, Madam President. Sa akin, no less than CGPA. No? CGPA. Why? Because we will retire all the generals. Wala na ba? Wala na bang maingay dyan na general? Wala na bang tatayo dyan? Kasi may nagtayong colonel Wala bang general dyan? Kasi kung wala tayo dyan general para sa taong bayan, hindi, lahat kayo, retired kayo, lahat. Hindi namin kailangan ng mga general na sip-sip buto, alam na ngang mali, alam na ngang may adik. Inihingi lang naman namin, i-request yung presidente na mag-hair follicle. Kung tinanggihan, i-require ninyo. Pag ayaw pa rin, demand ninyo, demand. Kung ayaw pa rin, tsaka ninyo sipain. Tanggalin kung ganon. Require ka, demand ka, ayaw pa rin Ibig sabihin, drug addict talaga yan. Nauna kayo ni Monggao. Wala na raw moral ascendancy. Magnanakop. Pagka lumitaw yan sa investigasyon, bakit mo sinabi yan? Nasa serbisyo ka, dapat hindi mo sinabi. Huwag nyo na brainwashin. It will not work. Brainwashin nyo, palabas na yung tao. Huwag nyo nang ang advice ko kay Monggao, wag ka nang tumayo ka nang tumayo ka na nga. Yeah, hold on. Because in my book, you are a good material officer sa bagong armed forces. And kung hingan kami ng advice, our advice would be to put you there, no less than CGPA. No? Okay, Chief of Staff. Then you'll have 3 years.
You serve 2 years. Then that's good enough for you. Actually, 1 year is enough to bring about the changes. No? You serve you can become a good chief of staff probably. No? Pwede yung mangyari kay Monggao. Colonel now, retired lahat na general, senior siya, boom, propelled ka sa bagong armed forces. We select, we have a deep selection. No? Malalim ang pagpili, tama-tama, lahat na general. 4, 3, 2, 1, wala Bine-maintain, follow the chain of command lang yan. Chain of command is bangag paano na? Chain of command, bangag. Paano? Follow the chain of command pa rin? Animal. Kaya nga sinasabi na sa inyo para mawala yung dilema, mga commander. Mawala yung dilema. Why don't you request the president to undergo a political drug test na kita ng publiko na hindi lang isa, not 1, but probably 3. At least 3 na institutions who are qualified to do a political drug test, pwedeng isa pa galing abroad, no? Credible, and then let's do it publicly. Sandali lang yan. And then, pagka negative, di saya ni Bongbong, tapos na yung salita na bangag siya, di tameme ang mga Duterte, di ba? Tameme. Paano kung positive? Di tanggal ka. Wala ka namang drug addict positive ka, tapos nun, ikaw pa rin presidente, gago. Di pwede yun. Sira ulo.